Magandang araw, nanay. Ako si Jolo, isang nurse midwife sa isang paanakan. Lubos po akong nagagalak na maibahagi sa inyo ang mahalagang impormasyon tungkol sa tamang pagpaplano ng pamilya pagkatapos ng panganganak. Ang pangunahing layunin ng video presentation na ito ay ang mga sumusunod. Padagdagan ang inyong kaalaman sa kahalagahan ng family planning pagkatapos manganak. May paliwanag ang mga benepisyo nito para sa kalusugan ng ina at sanggol. Makapagbigay ng mga rekomendasyon sa tamang family planning methods na angkop sa mga postpartum mothers. Ang family planning ay ang proseso na nagpapasaayos sa pagpaplano ng tamang agwat sa pagitan ng mga pagbubuntis. Layunin nito mapanatili ang kalusugan ng ina, sanggol at ng buong pamilya. Sa pamamagitan ng family planning, maiiwasan ang hindi inaasahang pagbubuntis. Mapapabuti ang kalusugan at matutulungan ang mga magulang na planuhin ang kinabukasan ng iyong pamilya. Ang kahalagahan ng family planning ay ang mga sumusunod: pag-iwas sa hindi inaasahang pagbubuntis. Ang family planning ay nagbibigay ng pagkakataon na mapigilan ang hindi inaasahang pagbubuntis na maaaring magdulot ng pisikal at emosyonal na stress sa ina. Ang pagpapalakas ng kalusugan, ang tamang agwat sa pagitan ng pagbubuntis ay nagbibigay ng sapat na panahon sa katawan ng ina na makabawi, na tumutulong sa mas ligtas na sumusunod na pagbubuntis at panganganak. Ang pagtutok sa kasalukuyang anak. Ang tamang family planning ay nagbibigay daan upang mas mabigyan ng sapat na atensyon at suporta ang mga kasalukuyang anak. Ang pagpaplano ng kinabukasan. Pinahihintulutan nito na ang mga mag-asawa na mas mapagplanuhan ang mga pangangailangan ng pamilya tulad ng edukasyon at iba pang aspeto ng buhay. Mahalagang malaman na ang isang babae ay maaaring mabuntis bago pa man bumalik ang kanyang regla, dahil ang ovulasyon ay maaaring mangyari na hindi inaasahan. Kung nagsimula na ang magregla ang isang pagpapasusong ina, indikasyon ito na bumabalik na ang ovulasyon at maaari siyang mabuntis. Narito ang mga ligtas na pamamaraan ng family planning para sa postpartum mothers. Permanent methods of female sterilization or bilateral tubal ligation. Ito ay isang surgical procedure kung saan ang fallopian tubes ay tinatalian o pinuputol upang pigilan ang paglalakbay ng itlog patungo sa matris. Ang pamamaraan na ito ay permanente at para sa mga babaeng sigurado ng ayaw ng magkaanak muli. Male sterilization or vasectomy. Ang vasectomy ay isang simpleng surgical procedure para sa mga lalaki kung saan tinatalian o pinuputol ang vas deferens upang pigilan ang paglabas ng sperm sa similya. Ito ay isang ligtas at permanenteng pamamaraan ng contraception. Temporary methods, pills. Combined oral contraceptives naglalaman ng kombinasyon ng estrogen at progestin na pumipigil sa ovulasyon. Epektibo ito sa pagbabawas ng tsansa ng pagbubuntis kapag regular na umiinom, ngunit hindi ito ang unang opsyon para sa mga nagpapasusong ina. Progestin-only pills. Ligtas na gamitin ng mga nagpapasusong ina at hindi nakakaapekto sa supply ng gatas. Epektibo ito sa pagpigil sa ovulasyon at pagpapakapal ng cervical mucus. Injectables, isang uri ng hormonal contraceptive na ini-injeksyon tuwing 1 hanggang 3 buwan depende sa uri. Naglalaman ito ng progestin na pumipigil sa ovulasyon at pangpapakapal ng cervical mucus. Intrauterine device, copper IUD, walang hormones at maaaring gamitin ng mga nagpapasusong ina. Nagdudulot ito ng pagbabago sa uterine lining upang pigilan ang implantation. Hormonal IUD, naglalabas ng maliit na dami ng hormone na pumipigil sa ovulasyon at nagpapakapal ng cervical mucus. Ligtas din itong gamitin ng mga nagpapasusong ina. Male condom, isang barrier method na nagsisilbing harang sa sperm upang hindi ito makarating sa matris. Madali itong gamitin at epektibo rin laban sa mga sexually transmitted infections or STI.
Cervical mucus or Billings ovulation method, pagsubaybay sa pagbabago sa cervical mucus upang malaman kung kailan fertile ang babae. Basal body temperature or the BBT, ang pagsukat ng temperatura ng katawan tuwing umaga upang malaman kung kailan naganap ang ovulasyon. Symptothermal method, pagsasama ng BBT, cervical mucus at iba pang simptomas upang matukoy ang fertile days. Standard days method, ang pagsubaybay sa cycle at pagtukoy sa mga araw na pinaka-fertile, karaniwang epektibo sa mga babaeng may regular menstrual cycle. Lactational amenorrhea method or DALAM, epektibo lamang sa mga nagpapasusong ina na eksklusibong nagpapasuso at wala pang regla. Pumipigil ito sa ovulasyon sa unang 6 na buwan matapos ang panganganak. Kung bumalik na ang regla habang nagpapasuso, posibleng mabuntis muli dahil bumalik na ang ovulasyon. Ang benepisyo ng family planning ay ang mga sumusunod: pag-iwas sa hindi inaasahang pagbubuntis, pagbibigay ng sapat na panahon sa pagitan ng pagbubuntis para makabawi ang katawan ng ina, pagpaplano ng kinabukasan ng pamilya at pagbibigay ng sapat na atensyon sa pangangailangan ng mga anak. Narito ang mga dapat tandaan. Kumonsulta sa healthcare provider para sa tamang contraceptive counseling na dapat simulan ng maaga. Isaalang-ala na ang kalagayan at ang pangangailangan. Sundin ang mga rekomendasyon para sa tamang paggamit ng contraceptive. Panatilihing bukas ang komunikasyon sa partner. Magtanong kung may mga katanungan o alalahanin. Naway naniwanalan kayo sa kahalagahan ng family planning at sa mga ligtas na opsyon na hindi nakakaapekto sa pagpapasuso. Maraming salamat at ingat lagi.